Magandang hapon. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta niyo dito. Gusto ko lang magsalita ngayon upang liwanagin ang mga nangyari noong huling araw ni Lola. Sa Amerika. Dapat nung Sabado, September 26, ang alis ni Lola pa Amerika kasama ng pinsan namin na si Kuya Jojo. Pero dahil sa bagyong Undoy, na-postpone pag-alis nila sa Monday, September 28. Akala nga namin baka magbagong isip ni Lola dahil sa nagawa ng bagyo sa bahay sa Kainta at ayaw na niyang tumuloy. Sinundo namin si Lola at Kuya Jojo sa airport noong Tuesday, September 29. Tuwan-tuwa si Lola. Magsalubong namin sa kanya. Napakaganda raw ng biyahe. Parang isang mahabang sakay lang sa kotse na ang ganda ng daanan. Ang ganda ng tulog niya sa aeroplano. At ang sarap pa raw ng pagkain. Gandang-ganda pa nga si Lola sa pintuan ng CR sa aeroplano. At nagalit pa siya nung inoferan siya ng wheelchair sa isang airport. Nung mga araw bago na-stroke si Lola, wala naman siyang reklamo sa pakiramdam niya. Puro lang siya tulog dahil sa jet lag at sa haba ng biyahe. Pero nakapasyal naman siya at nakapamalengke pa siya kasama ni Mami. May mga na-meet siyang mga kaibigan namin Pilipino doon. At tuwang-tuwa silang lahat sa dumating ng nanay ni Mami. Ilang buwan na kami. Ilang buwan na kasi namin pinag-uusapan. Yun, talagang excited na kaming lahat. At excited na rin lahat ng kaibigan namin doon at kapwa Pilipino para sa amin. May balak pa kami magkaroon ng isang malaking Welcome to America party para kay Lola. Sa total na 15 days ni Lola sa Amerika, 6 days lang siyang healthy and 9 days siyang nasa ospital. Nung Sunday, October 4 ng gabi, nag-ulis pa siya ng dahon sa labas ng bahay at sabi niya, si Misty, hindi pala nagbibiro si Joey na ang pangit ng walis niyo. Nagpapabili pala siya. Dapat pala nagdala ako. Kinabukasan, alas 3 ng umaga, nagising ako. Akala ko na nanaginip lang ako, pero tinatawag pala ako ni Lola. Nakita ko si Lola sa banyo. Humihingi siya ng tubig at hinahampas niya yung isang binti niya. Slurred na ang pagsasalita niya. Tumakbo ako agad sa kwarto ni na Daddy at Mami. At sa veranda ko, nakalimutan ko yung tubig para kay Lola. Sinugod si Lola sa ospital at habang binibihisan namin siya, ang main concern pa talaga niya na malinis yung panty na suot niya. Ang diagnosis ng mga doktor ay nagka-stroke si Lola. Sabi nila na ang stroke na ito ay hindi dahil sa biyahe o hindi dahil sa lamig doon. Mangyayari talaga ito kahit saan pa si Lola. Kaya kahit masama ang nangyari at syempre hindi namin ginusto yun, nakakapagpasalamat pa rin kami sa Diyos na nag-stroke siya doon sa amin at nandun kami para maalagaan siya. Habang nasa ospital si Lola, nagka-pneumonia pa siya, which is common sa mga matatanda na na-admit. Tapos, may na-discover pa ang mga doktor na may sakit pala sa puso si Lola na kung saan isang milagro raw at umabot pa siya ng 81 years. Maaari raw na from birth yung heart condition niya or na-develop na lang over the years. Roller coaster ride ang stay ni Lola sa ospital. May mga araw na akala namin makakauwi na siya sa amin at may araw na akala namin na yun na ang last time na makikita namin siya. Namatay si Lola ng eksaktong alas 2 ng umaga, Wednesday, October 14, doon sa amin. Si Mami at saka si Ate Muko yung kasama niya sa ospital. The night before siya namatay, may dalawang kaibigang pastor si Daddy na pumunta sa ospital at nagdasal kami over Lola. Pinagdasal namin na gumaling siya, pero higit sa lahat, pinagdasal namin na will ni Lord ang mangyari sa buhay ni Lola at sa buhay namin. Ilang oras lang pagkatapos noon, sinagot ng Diyos yung prayer namin. Umuwi na si Lola sa kanyang mahal na ama sa langit at nagkita na ulit sila ni Lolo at Papa. Maraming bumisita kay Lola sa ospital.
Maraming nagdadasal para kay Lola at para sa pamilya doon at dito. At maraming nag-alala. Siyempre, hindi maiwasang tanungin, bakit? Bakit ganun ang nangyari? Eh, ang dami pa namin plano. Marami pang hindi nagagawa at napapasyalan. Sabi pa ni Lola, tara, mag-Chicago tayo. Meron sabi sa Proverbs 19:21, maraming plano sa puso ng tao, ngunit ang kagustuhan ng Panginoon ay siyang tatayo. Kahit ang lungkot talagang nangyari at ang bilis, nakikita pa rin namin ang kamay ng Diyos sa lahat-lahat. Nakita namin ang Diyos sa pagmamahal at pag-alala ng mga kapamilya at kaibigan doon sa States at dito sa Pilipinas na ilang milya ang layo. At dahil lang sa pananampalataya ng pamilya namin kay Jesus, meron kaming kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa na siyang nag-iingat sa aming mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At alam namin na isang araw, isang matamis na reunion ang mangyayari pag umuwi na rin kami lahat sa langit at buo na muli ang aming pinakamamahal at astig na pamilyang aswang.